Welcome at welcome back sa ating channel. So ngayon ay nandito tayo para ipasilip ang munting minivan natin. At ito na nga yung minivan na napili natin. Umpisahan natin sa kulay. So kung makikita nyo, two-tone siya. Black yung upper part at kamatch din ng ating tint sa windshield, windows, pati na rin yung ating back glass. Yung lower part niya naman is dairy cream o close to beige ang kulay natin. So dito sa harap meron siyang emblem. At yung kanyang headlight naman is H for halogen. At dyan sa baba ay yung kanyang park light at signal light. So meron din tayong side light dito pag nagsisignal. Yung kanya namang mirrors is adjustable pero mano-mano natin ina-adjust siya. At eto, naglagay din tayo ng mga rain visor. Meron tayong 13 inches na brand new mags and tires. Dito naman sa likod, meron siyang coil spring at shock, and yung reserve na gulong ay nandun sa likod. At naka full undercoat na din ang ilalim ng ating sasakyan. Classic at minimalist na design sa likod, malapad na back glass, and yung mga ilaw natin ay nasa lower part ng sasakyan. Yung tail light, brake light at signal light. And ayan, maganda, malinis. At ito naman ang ating loob. So yun ang itsura niya dito. Umpisahan natin. Dito sa unahan is meron lang tayong idinagdag na dashboard cover dito para mas maganda tingnan. So yan. And dito sa ating driver seat is nandito syempre yung steering wheel natin and yung dash panel natin is napakasimple lang. So meron lang tayong speedometer, odo, at saka yung fuel gauge natin nandito sa gilid. Buksan natin para makita natin yung mga ibang indicators nito. So yan, kung makikita nyo yung mga nakailaw na dyan, nandito meron din dito cold engine, cold start natin, basta cold engine ata yun na indicator dyan, and yung high temp nandyan. So dito naman sa gilid, ito yung handbrake natin pag naka-engage siya. Ito naman yung sunod, yung sign ng pitaka, yung check engine indicator natin. Sunod, yung battery, kapag may problema yung battery natin or yung charging ng ating battery, so iilaw yan. Next is yung steering wheel o steering warning light, kapag may problema tayo sa steering. Ito yung sa baba is oil pressure indicator, so yan, yung parang lampara dyan sa baba. And syempre, meron din yan hazard, so, signal, and syempre yung ating high beam. And dito is nandito yung ating 7 inches na touchscreen Bluetooth stereo. So yan. Ito naman yung control sa aircon, hazard, and yung para sa ating vents. Pero dahil manual itong ating unit is nandito nakalagay yung kanyang shift lever, yung shifter natin. So meron din tayong dinagdag dito na auxiliary fan para pagka hindi natin gamit yung aircon natin, kahit nakabukas lang yung bintana natin, is maaliwalas dito at may hangin sa loob. So yun lang naman halos. So, ito yung mga vents natin, aircon vents and glove box nandyan. And syempre yung dito sa taas is meron tayong rear view mirror na anti-glare at meron na din siyang screen dito para sa dash camera. And yan, may ilaw din dito, may room light. So pakita ko naman sa inyo yung upuan natin dito sa harap. So ayan, adjustable din, may maayos at decente na seat covers, at ganon din dito sa second row. Ganito kaluwag yung ating legroom. Maluwag ang ating legroom. Ito. And of course, syempre yung ceiling nga pala natin is yan. Mataas din to, no? So, ganyan kataas ang ating ceiling. Check naman natin itong likod.
Yan, ito yung space natin sa likod, no? So meron tayong additional na box chair dito na pwede natin gawing storage. Yan, yung mga laman. Hanggang pa yung drone natin. So may payong dito. Ano tayong payong? Yan ka muna. So ito nga yung extra storage natin sa likod, no? So kung bibilangin natin yung pwedeng upuan dito is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kahit nga 2 bata dito, eh. Tapos may extra space ka pa for mga baggage, mga bags or kahit ano. And isa pang maganda dito sa box chair natin, dito sa storage natin is pwede natin siyang itiklopin para makatipid ng space pa. So ayan, wala naman tong laman na isa. So natitiklop to. Tanggalin lang natin tong board sa ilalim. At pwede na natin siyang tiklopin. Para makapag-save ng space. At itong isa hindi natin matitiklop, pero movable naman to. Kaya lang may laman. So yan, binaba muna natin yung isang box chair dito para mas makita nyo kung gaano kaluwag tong space natin. So yan siya kapag wala yung box chair natin. Baba muna natin. Itsura niya. Nandito ulit yung payong. Yan ka muna. So itong upuan natin is natitiklop din to. Hihilahin lang natin to para matiklop ang ubabaw. Dito meron din tayong hihilahin. May handle siya dito sa ilalim. So yan is yan, maifa-flat natin siya dito. So napakaluwag ng space natin sa loob pagka nakasara yung second row natin at inalis natin tong extra chair dito sa likod. Kung pwede siya, no, kung merong kayong mga negosyo na nagdi-deliver at nagpipick up ng mga items nyo, so pwede nyo gamitin tong ganitong klaseng sasakyan. Yan, pakita natin kung gaano kaluwag tong loob nitong van natin, no? Kung minivan natin. So pwede itong gamitin. Kaya kung mahilig kayong mag-camping at ayaw nyo na magsiset-up ng sasakyan, ganito lang, tatanggalin lang natin ito. Beddings na lang kulang ito. Pero diba, sakto pala. First time ko nahiga dito, sakto lang sa atin, no? Okay, pasok nyo. Ganito ang view mo, eh. Para may Super HD na TV sa ano, no? Yan sa harap natin, no? At para pala dun sa mga nagtatanong at interesado sa presyo ng ganitong unit, ay depende po sa setup. So kung kagaya nito ay basic setup lamang, ay nagre-range po ito around 250 hanggang 300,000 pesos. And para dun naman sa mga fully loaded setup or yung madiinan ang mga gusto nyong setup is of course mas tataas pa yung presyo niya. At depende rin sa inyong dealer o builder na mapagkukuhaan. So para sa cool na meron dito sa sasakyan ako is moonroof at sunroof, no? Arriba, meron din tayo. Pag nakaangat nga lang. Check naman natin yung makina. So para buksan yung makina natin, andito sa ilalim, no? Meron siya mga underhook dito.
nandito yung ating engine. Yun lang, medyo mainit. Ang makina nga pala ng unit natin is K6A engine na may 660cc, 3-cylinder at mayroong 49 horsepower. So dito sa kabilang side, nandito ang ating air filter, fuse box at ECU. So nandito yung ating dipstick para sa oil natin. Okay pa naman ang kulay, hindi pa naman siya palitan. So balik lang natin muna. So, nandito din nakalagay yung ating alternator and yung aircon compressor sa baba. Sarap natin ito. Wala tayo masyadong alam dyan sa makina. Huwag natin pakialaman ang hindi natin alam. Saka na, pag napag-aralan na natin. So para buksan ng ating fuel tanks, nandito yung kanyang lever. Para buksan natin ito. Check naman natin yung hood natin dun sa unahan. So nandito yung switch niya. Buksan natin dun sa unahan. Kapain lang natin dito yung lock. So ito yung itsura ng ating hood. So nandito yung radiator cap natin. So ba yung radiator? Coolant reserve, brake fluid reservoir, at windshield washer natin. Nandito yung tangke niya. At dahil low-bat na ang ating battery, dito na muna natin tatapusin itong vlog. At kung umabot kayo sa part na ito, ay maraming salamat. So, abangan nyo ang susunod na vid natin. Driving experience naman tayo.